May tanong sa akin. Hello po, Boss Rai. Lagi po akong nanonood sa inyo. May tanong lang po ako, sir. Please hide my identity if ever na i-post mo po itong message ko. May nautangan po akong lending sa Hong Kong po. 15 months to pay po yun. Kaso, na-terminate po ako ng aking amo, pero nakabayad na po ako ng 6 payments. At may natira pang 9 payments. Copy ng kontrata, passport at visa po yung requirements nila nung umutang ako. Ano kaya ang posibleng mangyari sa akin, sir? Sisingilin po kaya nila ako kahit nasa Pinas na ako? Salamat po sa sagot, sir. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Maganda ho itong katanungan na to dahil marami na rin ho ang nagme-message sa atin o nag-i-email no, regarding po dito. Ano raw po ba ang mangyayari? Sisingilin pa rin po ba sila no nung mga nahiraman nila sa sa bansang pinagtrabahuhan nila kung sakasakali po na may hindi nangyari, magandang nangyari? Kumbaga, gaya yan, na-terminate po sila, masisingil pa rin po ba sila sa Pilipinas? Yan po ang tatalakayin natin ngayon dito sa ating video. Pero bago yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa ating mga kaibigang mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad na kailangan po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamaraan ng pautang at maling pamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong katanungan. Okay, so sabi nyo nga po, no, may nautangan kayo sa Hong Kong. Okay? At yung lending na yun, pinautang kayo ng 15 months po, no? Tapos, kayo po ay na-terminate, unfortunately, no? Sorry to hear that. At although nakabayad na ho kayo ng 6 months, no? At may natitira na lang na 9 na buwan dun sa inyong kauhulugan. Tapos, ang naging requirements po is yung kontrata ninyo, passport at visa, no? Nung kayo ay nakahiram. So, ang katanungan niyo po is, ano ba ang posibleng mangyari? Sisingilin pa rin ba kayo dito sa Pilipinas, no? Nung mga nakahiram, yung hiniraman nyo, yun. Pasensya na po, Okay. Ito po yan, no? Kasi, hindi po saklaw ng batas natin, no? Yung paniningil ng ibang bansa. Okay? Hindi yung sila sakop nun eh. No? Kung may batas ho sila sa sa bansa nila, ayun po ang masusunod. Pero hindi ho ibig sabihin nun hindi na ho kayo pwedeng singilin kasi may pwede na ho silang pwede nilang gawin is makipag-partner po no dun sa mga collection agencies, law firms po. Pwede nilang gawin 'yon kasi kumbaga may karapatan naman talaga silang maningil dahil nahiram po natin ito. Kagaya ho ng lagi kong sinasabi. Ang utang po, irresponsibilidad yan na kailangan po natin bayaran. Unfortunate lang nga lang po is na-terminate kayo dun sa pinagtatrabahuhan nyo sa bansang Hong Kong. So, kaya kayo napauwi. Ngayon, syempre, may obligasyon kayo sa kanila. Paano nyo ngayon babayaran yan kung nandito kayo sa Pilipinas, kung wala naman kayong trabaho. Pero, ito lang po. Kung meron naman kayong trabaho, no, makipagkugnayan kayo sa kanila at bayaran nyo po. Kasi, it doesn't mean po na isang beses lang naman kayo makakapunta dun sa bansang yun eh. Di po ba? Kasi malay nyo, magkaroon ulit ng isa pang oportunidad na kayo makapagtrabaho dun. Di po ba? Kumbaga, gugustuhin nyo ba na aligaga kayo pumunta doon sa bansang yun dahil lamang sa meron kayong hindi pa nababayarang utang? Or di kaya, wag na lang sa hindi pagtatrabaho eh. Malay mo kung magbabakasyon ka doon. Diba? Gusto mo ba yung lilingon-lingon ka kasi meron kang naiwang obligasyon doon sa lending na yon, no? Kumbaga sa akin ho, no, ang pinakamagandang gawin niyo makipag-ugnayan kayo sa kanila na mabayaran. Ngayon, hindi ho humihinto doon 'yon kasi hangga't hindi niyo ho nababayaran yan, kagaya yung sinabi ko kanina, maaari ho silang maningil dito. Okay, ganito po 'yan, no? For example po, malaki na. Siyempre, nag-pass yun na, hindi nyo na nababayaran, no? Maaari ho silang makipag-ugnayan sa mga collection agency or law firm dito sa Pilipinas para po sila, yung mga law firm at collection agency, ang maniningil in behalf of them. Kasi hindi ho sila po pwedeng dumiretso dito dahil hindi ho sila saklaw ng batas natin.
Paano ang mangyayari po niyan? Lalabagin nila yung prohibition on unfair debt collection practices kung sila ho maniningil ng hindi tama. Di po ba? Kasi kailangan yan ilagay sa legal lahat yan. Tsaka dapat ho lahat ho ng naniningil is, lalo kung gagaya niya, kumpanya, under yan ng SEC. Di po ba? Dapat registered sila dyan. Hindi ho eh. Di po ba? Sa ibang bansa ho kasi yan. So, yun po ang po pwede nilang gawin. Ngayon, let's say po, nagsampa na sila ng kaso dun sa, sa bansa ng Hong Kong, di ba? Meron ng judgment. Hindi ho nila po pwedeng dalhin dito sa Pilipinas yun. Kasi iba ho ang natin dito. Iba-iba ho kasi ang kada bansa. Ang po pwede nilang gawin, unang-una is makipag-ugnayan nga doon sa mga law firm or sa mga collection agency na sila po ang maniningil in behalf of that company. Ngayon, kung hindi kayo masingil at gusto nila magdemanda, yung law firm po mismo or yung collection agency na yon ang magdidemanda sa inyo. Kasi, kumbaga, ganito po yan nakasaad po kasi yan sa batas natin na hindi ho sila po pwedeng magdemanda agad kung hindi pa naman nagagawa, no? Or hindi pa na-exhaust yung tamang paniningil. Unhumane yun 'Di ba? Kumbaga tao kang nanghiram, dapat tao ka rin singilin. Kasi may naman tayo, may mga nakalatag naman tayong batas diyan Hindi natin kailangang ibaba yung sarili natin para mangwalangya ng ibang tao. Nakagaya ng ginagawa nitong mga bugo katabusadong online lending apps, di po ba? Yan ho ang nakakasama, no? Doon sa mga sa image ngayon ng pagpapautang, no? Akala ho ng lahat ng mga tao ganon yung pamamaraan po ng paniningil, which is hindi po, no? Actually natagyan or nakakapit yan dyan sa mga bugo katabusadong online lending apps na naapektuhan na rin po kagaya ng ibang mga nagpapautang online na hindi naman gumagawa ng ganyan kawalangyaan. Di po ba? Papayo ko lang po doon sa nagpadala ng mensahe na to is makipag-ugnayan kayo sa kanila kasi po nasa kanila po yung detalye ninyo di ba? Kagaya ho nung sinabi ninyo rito, di ba? Ang requirements po nila is yung kontrata, passport, tsaka yung visa. So ibig sabihin may detalye, may yung details yun nasa kanila. So anytime ho, no? Pagka nakipag-ugnayan sila dun sa mga organisasyon dito sa Pilipinas, kagaya po ng mga collection agency or law firm, mapupuntahan kayo rito or masisingil kayo rito sa Pilipinas. No, so wag na ho natin pang paratingin o papuntahin dun sa ganung punto kasi siyempre tayo naman ayaw naman talaga natin nung pinupuntahan tayo sa bahay sinisingil, di ba? Baka mapahiya pa tayo. So tayo na mismo ho ang gumawa ng paraan na mabayaran sila kung meron naman tayo talagang kakayanang bayaran. Diba? Yun lang naman po yan Ito ho ang papayo ko sa inyo, no? Unang-una, kung meron ho tayong nahiraman, no, meron tayong obligasyon, pilitin po natin na kumbaga matupad yung ating obligasyon sa kanila. Kasi kumbaga namuhunan sila diyan No, lalo na kung hindi naman kayo hinaharas, bayaran niyo po. No, kasi ang nagiging problema natin kasi sa mga bugo katabusadong online lending apps is yung hindi tamang pamamaraan ng pagpapautang. Yan yung hindi sinasabi sa iyo yung inyong obligasyon, no? Mali yung advertisement, mali yung interest rate, mali yung paniningil. No? Tsaka nagnanakaw pa ng detalye. So, yun po yung yung mga mali na itinatama natin or sinasabi ko sa inyo kung ano yung mga tama. Para at least may idea kayo or naaarmasan kayo. Naiiwasan nyo ngayon. 'Di ba? Hindi ko sinasabi ito para kumbaga laruin o kumbaga gawin yung kagaya ng ginagawa po ng iba maging Ola farmer. Wag ho natin gawin yun. Yung pagpa-farm po diyan sa mga sa mga online lending kasi po ang masakit diyan kung yan po is baga submitting entity ng CIC tatamaan po yung inyong credit score or credit standing na which is ayaw naman natin mangyari kasi in the event po na dumating sa panahon na kaya nyo na ho na manghiram sa mga bangko saka sa lending makikita po yun sa liit ng halaga di po ba maliit yung halaga tapos nakikita pa so kumbaga baka magkaroon ng epekto hindi ko sinasabing may diretsong epekto agad baka ho magkaroon ng epekto di po ba kaya isa lang ho uulitin ko po no pag may obligasyon ho tayo no kailangan ho natin tuparin kasi napakinabangan natin. Di po ba? Kaya, lagi kong sinasabi,
Pag kayo nakahiram sa mga bugok at busadong online lending apps, huwag niyo gagawin yung tapal-tapal system kasi doon wala kayong pakinabang eh. Ang may pakinabang lang kayo doon sa unang yung nahiram. Doon sa mga tapal-tapal, wala na kayong pakinabang doon. Mababao na lamang po kayo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.